babalik dito sa Australia? Aba, siguro oo. Umuwi na lang ako ng Pilipinas. Bakit? Bakit hindi? May 10 million pesos ka na, invest mo yun. Kikita na yun ng dividend o interest or something. Pwede ka na hindi magtrabaho for the rest of your life. Diba? Ayaw mo na ba dito? Hindi naman. Hindi naman sa ayaw. Pero do you think 10 million is worth it para mag-stay for good sa Pilipinas? Worth it or enough? Or enough? Yes. Worth it enough? Ngayon, sa nakagisna nating lifestyle, kung may 10 million ka and pakikitain mo ng dividend, I think it's enough. Base sa mga presyohan ng bilihin ngayon, cost of living sa Pilipinas. Bagay. Tsaka doesn't mean na may 10 million pesos ka sa Philippines, eh, mag-i-stop ka na, diba? Titigil ka na. Oh. Siyempre, palalaguin mo. Oo, invest mo. Ano ba, bumili ka ng rental properties doon, puro doon eh. Yung 10 million pesos mo, siyempre makakabili ka doon ng mga plan. So, mga anim, your suggestion, if you have 10 million pesos, bumili ng rental property and then gawin siyang passive income. Some of those capital, i-invest mo sa real estate. Some, pwede siguro ilagay mo sa equity or funds or mutual fund. Oo. Yung kagaya ng mga pag-ibig FP2, no? Mutual funds yan. Mutual funds yun. Oo nga naman. Kasi, din yun. kasi kaya naman tayo narito, diba? Para kumita ng mas malaki kesa dun sa dati natin. Alam mo kung bakit ko natanong? Kasi madalas ko siyang naririnig sa isang sikat na vlogger dito sa Australia, and also nabasa ko rin siya sa isang post sa Facebook page na yun nga, kung bibigyan nga daw ba ng 10 million, ipagpapalit daw ba Siyempre iba-iba yung magiging sagot doon. Oo, iba-iba kasi ang mindset ng mga tao. Yung iba gusto nila yung experience mag-last forever. Habang buhay sila dito, even if it means you will work for the rest of your life up to retirement age, you stay here. Kung another side naman, kung hindi ka na magtatrabaho for the rest of your life, mag-receive ka na lang ng passive income, pero doon ka sa Pilipinas titira, may mga taong yun ang gusto mo. Nila, buhay. Ipagpapalit nila yung chance na tumira, trabaho, ma-experience for good, yung buhay dito sa Australia. Either of the two, tingin ko, maganda naman. Justified. Ako kung may mabibigay sa akin ng 10 million, siguro bibilag ko ng farmland. Gusto ko ng farmland. Gusto ko magtanim ng gulay. Tapos magpatayo ng bahay ko ba. Tapos meron akong mga manok na nanginginig. Tapos benta na. Napakasimple ng gusto niya. Mas simple, mas masaya, diba? Ano dito sa Australia, nakaka-enjoy naman talaga dito, lalo na pagka meron kang regular na trabaho, meron kang permanent full-time job. Sa totoo lang. Tapos pag ikukumpara mo yung sweldo sa Pilipinas sa sweldo dito, sabi mo na sobrang laki talaga ng difference. Sabihin natin na mataas yung cost of living. Pero kasi kapag simple lang din ikaw mamuhay, talaga makakaipon ka. Makakatipid ka talaga. Yun naman. Kahit sa akin lang, kahit saan ka naman tumira, kung maayos ang mindset mo, maayos ang pagiging grateful mo sa buhay, ma-appreciate mo kahit maliliit na bagay.
depende yan sa edad ng tao. So, Yes. kasi nung medyo nasa 20s pa lang tayo ba? Iba yung mindset natin eh. Iba yung mindset namin guys, nung nasa 20s kami, nung bagong kasal pa lang kami, 10 years ago. Iba yung mindset Diba? namin. Parang gusto mo ang maging focus mo ay Career. career, ayan, magpataas ng posisyon. Pataas ng posisyon, nagpataas Magpataas ng qualification, para tumaas ang sweldo. sahod. Oo. Tapos ang success sa atin, tingin natin yung meron kang sariling bahay, magandang bahay, meron kang kotse, and then you have a good position sa kumpanya. Stable Mga job. ganun, no? Stable job. Pero over time, marami kang nare-realize sa buhay habang nagkakaedad ka. Madami kang nare-realize and nag-iiba din yung takbo ng isip mo. Nag-iiba yung mindset mo. Iba yung Nag-iiba yung priorities mo. Itong pagkakapunta natin sa city, somehow nung tayo bata-bata mga 20s, siyempre isa to sa mga gusto nating maranasan. No, oo naman. Hindi lang natin alam kung kailan Kung posible. kailan. Although hindi naman natin talaga pinangarap. Kumbaga, gusto lang nating ma-experience. Actually, Hindi natin Oo. pinrioritize. hindi natin pinrioritize. Pero siyempre, gusto mo rin maranasan. Naranasan. Isa lang sa mga pinangarap mo na Tumira sa ibang bansa. tsaka parang imposible kasi sa atin nun eh. Actually, we didn't expect din talaga na makakarating kami dito at bonus namin to. Canada nga lang ang alam ko Oo, nun. oo, Canada. Kasi yung mga kilala ko sa Canada Nasa nagpupunta. Canada. Canada, US. Dati nga akala ko yung Australia, nasa Europe. Ganun. Austria pala yun. Korea yun. Nalaman ko lang yung Australia. Kasi di ba si Led nasa New Zealand. Tapos nung tinignan ko sa globe kung nasaan yung New Zealand, nakita ko yung Australia. Noon pa yun, yung mga 9 years ago. Oh, so ayun. Kung titignan ako ng 10 million pesos, I think sa mindset ko ngayon, that would be enough for me to settle down. Sabi ko, Yes. and then may mga nakaplano ko na kung saan ko kaya ilalagay. And maybe to consider myself retiring early. Kasi doon naman tayo mapunta lahat. Magre-retire. Yes. And i-cherish natin yung free time natin to do whatever we want. Yes. Diba? Without worrying for money. Tsaka kung simpleng buhay lang talaga gusto. But, kung ang life na gusto mo with that 10 million is extravagant, Extravagant. hindi siya enough Hindi enough. talaga. Hindi siya enough. Madaling maubos ang 10 million pesos. Kung gagastusin. Kung gagastusin mo. Oo. Pero ang kung gagastusin invest mo siya eh, wisely, kung i-invest mo yun and then yung kikitain lang mo yung gagastusin mo, siguro it's like good as meron kang mga 40 to 50,000 pesos monthly money for spending without touching your capital. ewan ko ba, bakit lagi ko siya makikita sa page? Na-curious din ako. Sabi ko nga, tanungin ko nga si Red kung anong magiging sagot niya. So guys, personally, Kung ako sa ano ko ngayon, sa isip ko ngayon, I'm willing to take that and go home and hindi mo para anong tawag doon? be free. Be free, oo. Hindi ko pa manghihinayang what if may magbigay sa'yo ng 10 million pesos and then you have the opportunity to settle here, maging permanent resident. Ayun. Kung kung magiging PR ka dito, tapos may nagbigay sa'yo ng 10 million. Tapos, yun ang magiging kapalit. Oo, o kapalit. ako. Uwi ka. Oo. Uuwi pa rin ako. Uwi ka pa rin. Oo. Kasi yung 10 million pesos ngayon, malaki pa yun. Hindi na yan katulad nung kasing halaga nung 10 years from now, Oo. 20 years from now. Mas maliit ng value na. So, why not enjoy mo na ngayon habang malaki pa yung value? Oo. Totoo. Diba? So, yun. Iba-iba ang sagot. Yung iba kasi kahit pag, hindi talaga nila pagpapalit. Ang Australia. Australia. Siyempre, meron yung katulad. May mga ganun. Siguro It's nothing is bad about that. Oo naman. Oo naman.
years And old. you know for yourself kung anong makakabuti sa'yo. Kagaya mo, for you, yung 10 million na sinako, ayaw And- mo makakabuti sa'yo movie na lang. And please lang, people, pag narinig kayong ibang mga point of view, perspective sa buhay, tulad yan, ay, tanga naman nun, bakit uuwi siya eh. Meron siya option mag-stay Australia for 10 million pesos sa kapatid. Don't ridicule the people that here na mayroong ibang point of view kaysa sa inyo. Kasi una sa lahat, iba-iba naman tayo na gustong mangyari Gusto sa mangyari sa buhay. buhay, iba-iba tayo ng... Iba-iba tayo na gustong maranasan. Ayaw nyo ba yun? Hindi tayo nagsisiksikan sa isang lugar. Oh yes. And hindi tayo isa lang ng iniisip. So, diversity, what makes the world really interesting and mas, ano siya, mas I-enjoy mo yung buhay pag mayroong diversity. So, yun lang. Welcome nyo lang idea ng iba. Yeah. Tulad ko, kung may magsabi sa akin, I want go home to my home country. Dito na lang ako. Kaysa bibigyan ako ng ganong halaga, uuwi ako. No. Kasi sa akin, okay. That's good. Kasi yun ang gusto niya. Oo. Maybe that's tinimbang niya yung options and then yun ang nakita niya na mas maganda para sa kanya. So, fine. Totally fine. Ang mahalaga, pare-pareho tayo masaya. Nakuha natin yung gusto natin. Na-experience natin yung gusto natin yan. So, and remember, at the end of it all, mag-retiro ka rin. And you will cherish the moment na malaya ka na. Hindi na pumapasok sa trabaho, hindi ka na depende sa sweldo. Nakakapagod ko yung magtrabaho. Gaano kalaki man yung kita mo. Pinagkabalik mo pa rin yung oras mo. Kasi sa mga retiree na dyan, yung mga ano na, nagsasawa na sa pagtatrabaho, no matter what kind of job, blue collar, white collar, how much is the salary, regardless, darating sa punto siguro talaga na pagod na yung katawan. Gusto mo na lang na mag-relax. Ayaw mo lang maging active sa trabaho. Kung meron ka namang resources para gawin yun, siguro yun ang gagawin mo. Pero Oo. kung pata-pata pa, siguro ayan, medyo aggressive pa sa buhay. At ang gusto niyong maranasan, ano pa lang, pangarap pa lang. Ako same thoughts din. Ganun din nasa isip ko eh. Kung bibigyan niyo ako ng bibigyan ako ng 10 million pesos, magbubuk na ako ng flight ko. Again. Hindi, actually kahit wala akong 10 million pesos, basta kasama ko, asawa ko. Totoo yun. Kung bibigyan ka ng 10 million pesos, hiwalayan mo kasi ako. Hihiwalayan ka. Parang yung mga nasa telenovela. 10 million pesos, hihiwalayan lang kita. Sumagot ka. Papalit mo ba ako sa 10 million? Oh, hindi. Narinig niyo yan, narinig Mga 11 siguro. Kakainis ka. 1 million lang yung dinagdag. So, ano siya ang kapasasagot mo? Kasi yan eh, convincing naman. Yan, tama yung sinabi ni Kuya Ren na iba-iba tayo ng gusto sa buhay. Iba-iba tayo ng gusto mangyari sa buhay natin. Iba-iba tayo ng Iba-iba edad. tayo ng Iba-iba edad. tayo ng naranasan sa buhay. Iba-iba tayo ng priorities. Gusto pang mangyari. So, So be it. walang maling sagot. Walang maling sagot. Walang maling sagot. Lahat tama. Lahat yun ay tama base sa iyong priority. Priorities. Yes. Gusto mo na buhay. Hello, Pijans. You don't have to. I'm sorry. Kala nila may pagkain. You know what? What? On your left, there are two people. Yes, and then, I think you're gonna see the glimpse of yourself in the future. Look at them. They're working hand in hand together. oh yeah. All age. Still together. Gusto ko yung ganong future. Siyempre kasama. Ganun ba yung gusto mong future mo? Future natin. O gusto ko din yung future. Pero you don't have to wait until you age para lang maranasan yung ganyan. Naman. Diba? If kaya mo na, why not? Why not? Saka ayokong magtrabaho na hanggang 60s. Alam mo, yun din ang na-realize ko dito sa
are in the future, di ba? Kung saan natin gusto mag-settle. Sa Philippines, walang problema. Pero kung dito, kung wala rin naman akong ni isang kapatid dito, kapamilya, parang honestly hindi ko feel na mag-stay dito for good hanggang pagtanda ko. Ayokong abutin ng kamatayin. Well, that's you and that's fine. Nothing wrong about that. Yeah. Like I said, don't ridicule the idea of other people. Just because it's different from yours